So ngayon guys, mag-assemble na ako. Naka-ready ng parts ng sprocket na aking i-assemble. Ito yung sprocket. Ayan. Hindi ko alam ang tawag dito. Tapos ito yung lock para dito. Tapos yung tatlong pirasong spacer. Tapos yung dalawang ngipin. Tapos yung spring. Ito yung kanyang spring. Putol po yan. Tapos ito yung bearing, 70 pieces. At syempre may grasa. Tapos ito na po yung hub na aking pagkakabitan ng sprocket. Una natin gawin, naglagay tayo ng grasa dito. Kahit kunti lang. Dito kasi nilalagay yung dalawang ngipin. Para lang mag-play. Tapos next natin ilagay ito. Yung spring. Ayun. Nailagay na natin yung spring. Tapos next na ilagay yung ngipin. Ito po yung itsura ng ngipin. And yan po yung dapat sa taas. Kasi ito ilalim. Ito yung ilalim. Ito dapat sa taas. Tapos ilagay na natin. Para ilagay, siksik nyo lang ng ganyan. Ayan. Dapat nakaharap sa iyo. Ayan. Ganyan yan siya guys, kasi ito yung right side, tapos pag ganun ang ikot niyan, dapat nakaharap sa iyo. Ayan. Tapos nagay natin yung pangalawa. So ganyan nyo lang. Ayan. Wala tayong mga dito, special tools. Ayan. Nailagay na natin yung ngipin. Ganyan ang itsura niya. So dun na steps, ilan natin yan. Tapos lagay tayo ng grasa dito. Kunti lang din. Paikot dito. Kaya paikot dito po kasi nilalagay yung bearing. Itong grasa na ito ay galing to kay boss. Hingi ako. Kumuha ko ng konti para hindi ako paulit-ulit nang hingi sa kanya. Shout out nga pala kay Boss William. Ayan. Tapos next na step, maglagay tayo ng bearing. Sa paglagay pa ng bearing, dapat meron kayong malinis na dapat may malinis na tela. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Yung part 1 kasi na ginawa ko, masyadong maraming grasa. Hindi ko na ilagay ng maayos, minamadali ko.
Yan naman, gusto ko lang bagadan lang. Ayan. So ganyan guys. Ganyan itsura. Ayan, nalagay ko na lahat ng bearing. So next na step, set aside natin. Tapos ito naman, ito, lagyan natin ng grasa yun. Yung paglagay ng grasa dapat sa ilalim. Yung part 1 kasi mali yung paglagay ko doon. Ayan, nailagay ko na yung grasa. Medyo dagdagan ko pa ng konti. Ganyan ang paglagay. Ayan. Tapos ngayon, kunin ko na yung bearing. Lagay ko na yung bearing. Yan lang. Yan lang. So medyo nahirapan ako nito. Sabi ko, pwede kayang baklasin yun. Sabi ko, mahirap pa. Kaya ginawa ko ito guys dahil para makatipid. Paano kasi itong yung aking bisikleta, ito muna ikakabit ko. Meron siyang ngipin. Dalawa. Alam mo, hindi ka makakatulong ng takbo niya sa labahan. Ang laki ng kaya. Akin, sinubukan ko. Hanggang 80 lang, hindi na mababak ng lubid ko eh. Kasi ang kaya alam mo na, nangyayang ako. Ang tinutulog ko. Kaya nang naman, hindi naman ang malayo na lagi rin yan. Awal na, lang. Kaya ang ginawa ko, pinagkatan ng talagaan. Isa to. Nilagay ko muna yung bearing dito sa sprocket. Ayan. Tapos na-reverse ko siya. Ayan guys. Pansinin niyo po. Ayan. Hindi na siya nag-release. Ayan. Tapos next kong ilagay ito. Tapos ilayo ko nito.
meron pong spacer yan guys. Bago ko nilagay ito, may spacer yan 4 na peraso. So bago nilagay yan, ganyan yung muna. Pero sigurado, mali ah. Pahigpit pala. Patanggal to eh. Ayan, mahigpit na po yan. So try kong ano. Ayan, tulak ko. Ayan, masabit siya. So, reverse. I-reverse din siya. Pinakamahalaga yung reverse kasi pag kailangan ko yun. Ayun guys, ito po yung pangalawa ko. Ayan. Meron na po akong reserva. Bali, itry ko itong gamitin sa aking BMX. Ayan, ayos na po yan. Bali, ito yung una kong ginawa guys. Ayan. Sa mountain bike. Ayan, so far ang update ko po dito ngayon ay wala naman siyang pagbabago. Successful po yung aking paggawa. Ayan, sana po magayaan nyo po ito para makatipid din po kayo sa gastusin, para hindi po kayo bibig ng bawang sprocket. Salamat po ng marami sa inyong panunood. Shoutout sa aking 2,770 na mga subscribers, sa lahat ng viewers, sa aking member Chris Tutorials.